Sevi, Tong, nakita niyo ba si Bantay? Kahapon ko pa siya hinahanap, parang di naman siya nagtatagal sa labas ng ganito katagal eh. Baka naman nagliwaliw lang, Tay. Alam mo naman yung si Bantay eh. Mahilig mag-iikot dito sa baryo. Uwi din yon pag nagutom na. Baka nagka-girlfriend na yan. Tapos inaya siya ng girlfriend na makipagtahanan. Kaya doon na siya nakatira sa bahay ng girlfriend niyang aso. Ay, nako, para kang ewan mag-isip, Tong. Pero hindi nga, seryoso. Dapat mahanap na natin siya. Baka kasi napano na yun. O baka di na maalala paano umuwi, kawawa naman. Tama si Tatay. Mamaya may nangyari na palang masama kay Bantay eh. Sumama ka na sa pagtulong, Tong, para mas mabilis natin siyang mahanap. Oo na, sige na. Tutulong na ako. Naisip ko lang, baka naman kinidnap si Bantay ng mga alien. Tapos ginawa siyang space dog. Ay nako, space dog ka dyan. Alam mo, Tong, maghanap na lang tayo. Inabot kami na madaling araw sa kakahanap kasi naisipan na din naming magtingin-tingin sa kabilang baryo at sa malapit na gubat sa amin. Pero wala kaming nakita. Naisip na lang naming umuwi na lang muna at ipagpabukas yung paghahanap nung natakot na si Tong at nag-aya na umuwi. Alam nyo, feeling ko naging space dog na talaga yung si Bat na... Ha? Ano yun? Ano? Ang alin? Ayun oh, tingnan mo, parang may white lady. Ha? Saan ba? Ayun oh. Nung napansin kong may tinuturo-turo sila doon sa dilim, sinita ko kagad sila. Hoy, huwag kayo magtuturo-turo dyan. Baka manuno kayo. Si Sebi po kasi, bulag, di makita yung sinasabi ko. Eh ano ba yun? Ayun po tito, parang white lady. Nilapitan ko yung sinasabi ni Tong at tawang-tawa ko dahil sa sinampay na kumot lang pala yung inakala niyang white lady. Ano ka ba naman, Tong? Pati kumot pinagkakaamalan mong babae ngayon, ha? Ganyan talaga tayo kasi ilang taon nang hindi nakakita ng babae yan sa malapitan eh. Oo, panay ang maasim na mukha mo kasi nakikita ko. Tsaka mo na nga ako angasan pag di ka natakot sa kumot. Nako, kayo mga bata kayo, oh. Tara na, maghanap pa tayo. Baka andito na yung si Bantay. Tito, pwede po time out na. Maawa naman po kayo sa akin. Kanina pa ako naaning sa mga nakikita ko eh. Ayan, kinig pa sa mga horror sa Pamelak Lamil. Pag uwi namin galing sa paghahanap, nakita naming nakabalik na si Bantay. Oh, ito pala si Bantay eh. Ano ba yan? Feeling ko andito lang yan all this time. Di lang kayo naghahanap ng maayos eh. Baka nga. Hindi ko sure eh. Pero alam ko, hinanap ko naman talaga yan siya kanina dito eh. Well, di yun enough. Mata kasi pinangahanap tito, hindi bibig. Nako, ka-stress talaga si tito. Ganun ba? Pasensya ka na, Tong. What if lang naman ha? What if ibalik kita sa mama at papa mo para di ka na ma-stress, ha? Ayaw kasi umuwi niyang si Tong. Best friend ni Sevi yan simula nung bata pa sila. Simula nung namatay yung totoo niyang nanay at nag-asawa ng bago yung papa niya, halos dito na yan tumira kasi ayaw naman sa kanya ng mga yon. Saka sinasaktan pa siya, kaya parang pabor din sa kanila na nandito lang siya. Oo tay, pauwi mo na yan. Nakakaya naman sa kanya nai-stress na. Eto naman si tito, ang selan. Joke lang tito, efficient nga yung ginawa mo eh. Mas madali nga namang magtanong kaysa maghanap, di ba? Napansin nitong si Bantay paglakad nito sa harapan namin. Oh, tito, parang ang weird po ni Bantay. Wow, Bantay expert ha? Baliw, seryoso kasi. Ay bakit? Paano weird? Tingnan niyo po siya oh. Napansin namin na parang may iba kay Bantay. Hindi na siya masigla tulad ng dati. Humiga lang siya sa isang sulok at parang pagod na pagod siya. Di kaya napagod kasi naglakad siya ng naglakad sa labas? Pero normally pag ganyan nakain lang siya. Baka kailangan na natin ipatingin sa veterinaryo yan. Baka may nakuwang sakit sa labas.
Ako, alam niyo feel ko? Alam ko kung anong nangyari. O ano pala? Feeling ko, may jet lag. Galing sa space travel. Ay nako, ewan ko sa itong panay kakalokohan. Dapat dito, hindi na hinihinga ng opinion tay eh. Ay, grabe po sila. Ay, Chevy, tawagin mo nga si Lola Belinda. Baka alam niya anong pwedeng gawin kay Bantay. Baka naman may home remedy lang. Ayan na, napatawag na po ang ating efficacent expert. Bigyan ng salompas yan. Tinawag naman agad ni Sevi si Lola Belinda. O sige, tingnan ko nga yang si Bantay. Sevi, bustahan. Vicks ang sasabihin niya, no? O kaya Lola Remedios. Shh! Hoy, tumigil nga kayong dalawa. Naka, hindi ito magandang senyales. Bakit po Lola? Ano pong nangyari kay Bantay? Sa tingin ko, kinuha siya ng isang gabunan. Ha? Gabunan? Ano po yun? Feeling ko, minimema lang tayo ni Lola eh. Yang mga gabunan, mahilig silang mangidnap ng mga biktima at palitan ng katawan ng puno ng saging para hindi agad mahalata. Parang di ako pamilyar doon ah. At saka mukha namang hindi katawan ng kahoy si Bantay ngayon. Mga sinaunang aswang ang gabunan. Matatag sila kahit sa liwanag ng araw. At kayang magpalit anyo o mag-iwan ng kapalit na hindi mo aakalaing peke. Wow! Parang exchange gift, pero horror version. Pero Lola, bakit nila gagawin yun? Para saan? Minsan, ginagawa nila yon para magkaroon ng enerhiya o di kaya'y bahagi ng kanilang ritual. Mahirap maintindihan ng mga nilalang na ito. Pero isa lang ang sigurado, kailangan nating maging maingat. Grabe, ang creepy naman yan, la. Ganyan yung totoong nakakatakot, Tong. Di yung kumot kanina. Seryosong bagay ito, mga apo. Di sila basta-basta. Basta safe ako. Di naman ako mukhang aso eh. Ewan ko na lang yung isa dyan. Uy, sumusobra ka na, Chevy, ha? Oh, bakit ka nagre-react? Di naman ikaw yung sinasabihan ko ah. Sa mga sumunod na araw, lalong lumala ang kalagayan ni Bantay. Unti-unti siyang nanghina hanggang sa mamatay na siya. Tay, sa tingin ko po totoo talaga yung sinasabi ni Lola. Kasi po, ang weird lang ni Bantay eh. Hanggang nung mamatay siya, tapos nung dinala natin sa vet, wala naman daw pong sakit. Oo nga anak eh. Sa tingin ko kailangan natin mag-ingat kasi paano kung di na siya makontento sa aso? Paano pag tao na yung ginaganyan niya? Naku, kailangan na nga natin magseryoso at di gawing biro yung sinabi ni Lola. Pero pag may nakita akong gabunan, kakanta kagad ako ng "Don't touch my birdie." Tong! Lumipas ang ilang araw na mukha namang normal. Akala namin ay di na ulit namin mapag-uusapan yung aswang na yon hanggang sa makita yun ni Tong. Tol, tito, tingnan nyo, parang ang weird naman na ibon yun. Ha? Asan? Ano yun? Wala naman ako makita. Tong, baka yan ka na naman sa mga nakikita mo eh. Mamaya kumot na naman yan ha. Hindi, seryoso kasi. Akala nito nagjojoke ako palagi eh. Parang ibon na walang pakpak na itim. Huwag ka nga magbiro dyan, Tong. Baka kung ano talagang makita mo dyan ah. Hindi, seryoso kasi ako eh. Hirap naman ng mga di na lang kasi tumingin eh. Doon oh, parang tao pero malaki tsaka maitim. Promise, cross my heart, totoo na tong nakikita ko. Eh saan ba? Tingnan nga natin. Dahan-dahan lang kayo ha. Mamaya kung anong hayop yan tapos atakihin tayo. Ba't kasi kailangan lumapit pa? Tara na kaya, huwag na tayong pumunta dyan. Hindi ko pinakinggan si Sevi kasi curious akong malaman kung ano ba yung sinasabi nitong. Siguro gusto ko din makita para mapanatag ako tulad nung nangyari sa White Lady daw pero kumot lang pala.
Paglapit namin, nakita namin kung anong nakita nitong. Para siyang malaking tao na may maitim na balat at mahaba at maputing buhok. Wala siyang pakpak pero kaya niyang lumipad. Grabe, totoo nga. Anong nilalang yan, Tay? May nakita ka na bang ganyan dati? Sabi sa inyo kala nyo kasi nang titrip lang palagi ako Ano kaya yan? Aswang kaya yan? Teka, gumalaw! Pinatigil ko sila kasi baka marinig kami nung nilalang na yon. Pero mukha namang di kami narinig dahil parang paalis na siya. Mukhang umalis na. Uy, mabilis siya parang ninja. Di kaya si Jacob yun ng Twilight pero Lolo Edition? Ito talagang si Tong kung saan-saan pinapasok yung mga jokes niya. Tay, hindi kaya siya yung kumuha kay Bantay? Yung sinasabi ni Lolang gabango ba yun? Gabunan kasi. Ano yun, gabango? Pauso ka. Kaya nga nagtatanong, di ba? Pikunin. Oy, tama na yan. Umuwi na tayo. Kailangan natin sabihin kay Lola Belinda to. Baka alam niya kung ano o sino yan. Bumalik kami sa bahay para kumpirmahin kay Lola Belinda kung yung nakita namin ba ay pareho sa tinutukoy niya. Medyo busy pa siyang makinig sa drama sa radyo kaya hinintay pa naming matapos yun bago siya makausap. Itim na balat ka mo, tapos may puting buhok. Opo, Lola. Ayaw pa nga maniwala nitong dalawang to Miski may hirapang maniwala sa iyo dahil napakasinungaling mong bata ka Oy, grabe ang ayos naman ni Lola. Preno naman la. Yan, na-real talk ka tuloy. Shh! Hoy, kayong dalawa ha. Tumigil muna kayo. Ayun na nga. Tapos, parang kaya niyang lumipad pero wala siyang pakpak Lumulutang? Oo, parang gano'n na nga. Ay, iyan nga. Gabunan yan. Walang duda. Gabunan? So, tama ka Lola. Totoo nga yung mga sinasabi mo. Pero, bakit nandito siya malapit sa atin? Ano kayang kailangan niya? Minsan, lumalabas sa mga gabunan para maghanap ng enerhiya o maaring nagugutom na siya at gustong kumain. Mahirap sabihin pero isa lang ang sigurado. Kailangan nating mag-ingat. Naku, dapat pala may dala akong bawang at asin palagi. Baka makatulong yun para hindi tayo lapitan ng gabango daw, sabi ni Seb. Tong, hindi vampira ang gabunan. Iba ang pamamaraan para sa kanila. Ano pong gagawin natin ngayon, La? Kailangan nating pag-aralan pa ang mga lumang libro at alamin kung paano natin sila mahaharap. Pero sa ngayon, manatili muna tayong magkakasama at alerto. Oo La, lalo na scaredy cat si Sevi. Baka umiyak lang yan pag nakita niyang mag-isa yung gabango niya. Sabi ng lalaking takot na takot sa kumot. Hoy, ang kulit yung dalawa talaga. Pero kayo ha, seryoso to. Mag-ingat kayo. Hindi natin alam kung kailan babalik yung gabango na yon. Si tatay, nakikiasar pa. Naku to, wag mong asarin, iyakin pa naman yan. Sinubukan kong pagaanin yung sitwasyon pero sa totoo lang, natatakot ako para sa pamilya ko. Paano kung isa sa amin ang kunin ng gabunan na yon? Hindi ko alam kung paano lalabanan yung ganoong klaseng aswang. Sinubukan kong kausapin si Lola para sana makahingi ng payo kung paano matatalo ang gabunan. Gusto ko sanang saming dalawa lang yung usapan, kaya nagulat ako nung biglang in-announce ni Lola na magkukwento siya. Sevi, Pong, hali kayo dito. Magkukwento ako tungkol sa isang gabunan na dati ring naghasik ng lagim sa aming baryo noong bata pa ako. Hoy, Pong, kararaw! Lola, Tong po, hindi Pong. Tagal-tagal ko na dito Ay, oo nga pala. Ikaw nga pala si Tong 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 Pakitong Kitong. Si Lola, joke time. Tuwang-tuwa naman yung napi kong kanina parang hindi naman kayo handang makinig sa akin Wag na nga lang. Hindi La, ready na po. Seryoso na po.
Ano po bang nangyari, La? Baka naman isa itong bedtime story na may multo, La. Hindi ito katulad ng mga kwentong pangbata, Tong. Totoong nangyari ito. Noong araw, may gabunan na madalas magpakita sa aming baryo. Tulad ng nakita ninyo, may timang balat at maputi ang buhok. At kahit sa araw, lumalabas siya. Paano niyo po nalaman na gabunan yon? Ay, not listening po si Tito, La. Dinescribe na nga eh. Dahil sa mga matatanda sa amin, may mga lumang aklat silang naglalaman ng kaalaman tungkol sa mga nilalang na yan. At saka, may mga nawawala ring mga tao at hayop noon. Grabe pala, no? Anong ginawa ng mga tao sa baryo nyo noon, La? Nagtipon-tipon kami at gumawa ng isang malaking ritual. Gumamit kami ng mga anting-anting at mga orasyon na naituro ng aming mga ninuno. Mahalaga ang pagkakaisa at lakas ng loob. Parang Avengers, pero ang kalaban supernatural. Sino po yung naging Iron Man ng baryo nyo, La? Ikaw talaga, Tong. Ay wow! Napatawa si Lola. Oo nga, first time. May isang matapang na babae na namuno sa amin. Siya ang nagbigay ng pinakamalakas na orasyon at nagturo kung paano gamitin ng mga anting-anting. Talaga po? Anong nangyari sa gabunan pagkatapos ng ritual? Pagkatapos ng ritual, hindi na muling nagpakita ang gabunan. Naglaho na parang bula. Natakot siguro sa lakas ng aming samahan. Wow, Lola! Ang tapang naman po ng babaeng yun. Sino po siya? Kilala ba namin? Ay, nako. Bata pa kayo noon, hindi nyo yun makikilala. Hindi nyo na siya inabutan. Ngayon, ang mahalaga, alam natin na maaari nating palayasin ang mga gabunan sa pamamagitan ng ating pagkakaisa at mga ritual na itinuro ng ating mga ninuno. Lola, dapat pala nagsimula na tayong mag-ensayo ng orasyon. Sebi, ikaw na munang maging practice dummy. Baka sakaling tumalab. Basta ikaw, yung unang-unang itatapon namin sa gabunan kapag hindi umubra yung orasyon mo. Nako, tama na yung biro ninyo. Kailangan natin tandaan tong mga sinabi ng lola nyo. Maaring kailanganin natin tong mga kaalaman na to anytime soon. Naks, may anytime soon si Tito. Scary. Grabe tay, nakakatakot na yung mga atake mo Ha? Anong atake? Anong nakakatawa? Anong atake ba yon? Hoy, Sebi, anong atake daw yun? Pagkatapos ng gabing yon, napagdesisyonan naming maghanda para sa posibleng muling pagbabalik ng gabunan. Di naman namin alam kung babalik ba ito o hindi, o anuman ang magiging pakay niya kung babalik man siya, pero alam namin na mas mabuti na mag-ingat kaysa magsisi kami pag may nangyaring masama. Sevi, Tong, kailangan na talaga natin maganda. Di natin alam kung kailan babalik yung aswang na yon. Baka mamayang gabi, bumalik na agad siya, mahirap na kung di tayo nakahanda. Kaya nga tay, what can we do to make handa? Naks, pre, what can we do po ba to make handa-handa-handa? Konyo mo today, Sevi Ha? Anong konyo doon, Tong? Napaka-mema mo na lang. Una sa lahat, bawas-bawasan nyo yung mga pang-aasaran nyo. Nope. Out ako dyan, Tito. Di wag na lang maganda. Bahala kayo pag dumating yung gabunan na yan. La, napikon si Tito. Nako, pag ganyan pa namang nagagalit yan hindi yan natatawa. Oo, hindi nga siya nai-smile ngayon Para kayo mga ewan. Sumeryoso kasi kayo. Sabi ni Lola Belinda nyo, kailangan natin maghanda ng mga anting-anting at orasyon. Binigay niya na sa akin yung mga libro na meron siyang tungkol sa mga ganito. Naku, parang magiging wizard na tayo May wand ba tayong gagamitin o broomstick na nakakalipad? Wala, Tong. Pero may mga lumang medalyon tayo rito at mga sinulid na pinagbuhol-buhol na ginagamit sa mga ritual. Uy, Tong, serious mode na nga tayo, di ba? Tumulong ka na nga lang.
Tay, paano po ba yung ginagamit? Eto, tingnan nyo. Kailangan daw nating itali itong mga sinulid na to sa paligid ng bahay. At itong mga medalyon, isusuot natin para daw proteksyon laban sa aswang. Baka pwedeng isa rin sa pinto natin para hindi makapasok yung aswang maglagay tayo ng do not disturb sign. Yung sa mga hotel. Oo nga, huwag mo na lang isama yung please clean my room sign. Ay nako, isa pa, kinakailangan daw nating magtanim ng mga halamang matatapang ang amoy sa paligid ng bahay. Sabi ni Lola, ayaw ng mga gabunan ng matatapang na amoy Kaya pala lagi akong ligtas dahil sa pabango kong pang-macho. Pang-macho pala yun? Akala ko yung pabango mo, pangtaboy ng mga kadate Uy, kapal mo ha? Bakit? Tagal mo na kayong single. Uy, tama na yung harutan nyo. Sebe, tulungan nyo na lang ako dito sa paghahanda ng mga lugar na pagtataniman. Nagsimula na kami mag-asikaso ng mga dapat asikasuhin dito sa bahay. Lahat na yata ng pangotrang nakita namin, iginawa na namin dito para maging ligtas kami laban sa gabunan. Ba't itong ginawa niyo sa bahay? Parang nasobrahan naman yata. Ox lang Tola. Sabi ni Tito, the more the merrier daw Mukha ng Halloween dito sa bahay sa dami ng mga pangontrang nakasabit kung saan-saan Kailangan maging maingat kayo. Baka sa ginawa nyo nakontra nyo din yung pangontra. Okay na ito. Lahat ng pwede namin gawin, gagawin namin para maging ligtas tayo laban sa mga gabunan na yan. Pinagpatuloy namin yung paghahanda namin at nabigla ako nang lumapit sa akin si Sevi para magtanong tungkol sa nanay niya. Tay, bigla na lang ba talagang nawala si nanay? Napatigil ako at ayaw ko na sanang sagutin yung tanong niya. Pero naisip ko na nasa tamang edad na naman si Sevi at ayaw kong pag may nangyari sa akin, hindi niya malaman yung katotohanan kahit kailan. Oo, Sevi. Paano po nangyari yun? Ay, ganito kasi yun, anak. Wala naman talaga kaming relasyon ng nanay mo. Ha? Parang ang labo naman nun, Tay. Wala kayong relasyon pero nagkaanak kayo? Matalik na kaibigan ko yung nanay mo. Aksidente siyang nabuntis nung boyfriend niyang kaklase namin at ayaw siyang panindigan nito. Kaya kinailangan niya ng tatay yung magiging tatay mo para iharap sa magulang niya. Ibig sabihin, hindi niyo po ako totoong anak? Anak kita. Mahal kita bilang anak. Sa utak at puso ko anak kita. Kahit minsan, hindi ko naisip na hindi kita anak. Ano pong nangyari kay nanay? Na-depress siya. Kahit nung pinilit na kaming ikasal at ipinanganak ka, wala siyang ibang gustong gawin kundi hanapin yung boyfriend niya. Tapos, yun, isang araw, nawala na lang siya bigla. Sinubukan niyo po bang hanapin siya? Oo, anak. Di man kami nagmamahala ng nanay mo na parang mag-asawa, nagmamalasakit ako sa kanya dahil matalik kaming magkaibigan. Hinanap namin siya pero wala kahit anong clue kung saan siya napunta. Parang nawala na lang siyang parang bula. Grabe, ang weird naman nun. Pwede ba yun? Baka naman po gabunan din yung kumuha sa kanya. Ay, alam mo, Sevi, yan din nga yung sinasabi ng mga matatanda dito, kasama yung Lola Belinda mo. Pero akala namin sabi-sabi lang ng matatanda yon. Ngayon ko lang naisip na posible nga. Ako, feeling ko, gabunan nga Nagulat kami nang biglang sumama sa usapan si Tong. Nakko, wala na, ayawan na. May pampam kasi sa Gedli. Uy, grabe naman kayo. Pa-join lang ako. Hinayaan nyo kaya akong magtayo ng mga matatalim na kawayan dun sa harap tapos kwentuhan lang kayo ng kwentuhan dito. Ngayon na naisip ko, may kinalaman din kaya tong aswang na to sa nangyari sa ina ni Sevi na si Maria? Hindi din nagtagal ay dumating na yung araw na inaabangan namin. Bumalik yung gabunan sa lugar namin. Tay, andyan na po yung aswang. Kukunin ko na yung mga anting-anting at armas natin.
Tito, si Lola Belinda po. Kailangan nating gisingin para tulungan tayo sa orasyon na kailangan nating gawin para sa ritual. Ay naks, leader type si Tongtong Pakitong-kitong ah. Shh! Ano ka ba? Nung isang araw ko pa pinapractice tong line na to. Hoy, wag na kayo magkulitan dyan. Kailangan natin mag-focus. Kunin mo na yung mga anting-anting tong. Ako nang bahalang gumising kay Lola Belinda para matulungan tayo sa orasyon na kailangan nating gawin para sa ritual. Wala na. Todo gaya na si Tito. Huy, focus. Focus pa, may entry din pala. Tama ka na nga, tay. Ay, Bayet, ano bang ginagawa mo? Tila nakikipaglaro ka pa sa mga batang ito. Tara na't simulan na ang orasyon para sa ritual na kailangan gawin. Bong, kunin mo na to mga anting-anting. Lola, Tong po, Tong! Hindi ako magre-react, Tong. Di ko alam kung gumaya din si Lola as a joke o seryoso siya. Huwag ka nang tumawa dyan. Baka magalit na. Sige na, kukunin ko na yung anting-anting. Inabot ni Tong yung anting-anting kay Lola Belinda at sa akin. Nakita ko may suot na siya pero hindi niya dala yung kay Sevi. Oh, ano na? Saan yung sa akin? Ano? May utusan ka? Lahat kami may ginawa, ikaw taga-suot na lang? Kunin mo dun yung sayo. Ano ba yan? Parang ewan naman tong si Tong oh. Umakyat si Sevi para kunin yung anting-anting na para sa kanya habang nag-aabang kami sa pagbaba ng gabunan. Bago pa man siya makabalik, nakalapag na yung aswang. Paglapag ng gabunan ay tumatawa ito. Anong pangalan mong halimaw ka? Nabanggit sa akin ni Lola Belinda na kakailanganin daw kasi namin ng pangalan ng gabunan para maging effective tong ritual na ito. Ako si Kulas, ang nag-iisang gabunan sa lugar na ito. Kulas? Nabitiwan ni Lola Belinda yung hawak niyang libro ng orasyon kaya dinampot ko kagad to bago pa man din may magawang masama yung Kulas na yon. Pero pag abot ko kay Lola Belinda, wala na din naman si Kulas kaya pinaligpit ko na lang to kay Tong. Tong, kunin mo na to. Ilagay mo na ulit kung saan mo to nakuha para madaling kunin pag bumalik yung aswang. Tapi sir, asan na ba si Sebi? Ako na nga ako nauutusan eh. Ako na nga kumuha, ako pa magbabalik. Napansin ko naman parang nababahala si Lola Belinda. Lola, okay ka lang ba? Wala ito. Kunan mo na lang ako ng tubig. Naupo si Lola Belinda na parang namumutla. Di ko maintindihan kung ba't siya biglang nagkaganyan. Siguro ngayon niya lang nakita yung gabunan ng ganon kalapit kaya nagulat siya. Pagkaubot ko ng tubig inusisa ko ulit siya. La, natatakot ka ba? Nabigla lang ako. Pero kailangan nating maganda ng mas maigi para sa susunod na pagbalik ni Kulas. Sasagot sana ako kaso nagulat ako nang biglang nandun na rin si Sevi. Ayos, ngayon lang lumabas kung kailan tapos na ha. Naku to, for sure nagtampo yan kasi napagtripan ko. Inaasahan kong sasagot si Sevi para makipag-asaran kay Tong pero tumingin lang to sa amin tapos umakyat ulit. Aba, okay cold treatment pa nga Ano bang nangyari doon? May kakaiba sa batang yon. Ilang araw ang lumipas at ganun pa din si Sevi. Hindi nagsasalita. Mabagal yung mga kilos niya dahil sa umaapoy niyang lagnat. Alam mo, sa tingin ko nakuha ng gabunan si Sevi kaya ganyan yung akto niya. Ano ba yung sinasabi niyo? Totoo ba yan? Sinasabi ko ang maaaring mangyari. Tingnan mo kung totoong si Sevi yan, di sana nakikipag-asaran na yan kay Tong. Pero ngayon, parang kahit anong gawin ni Tong, tinitingnan lang niya. Inaapoy nga ng lagnat, di ba? Malamang, walang gana makipag-asaran yan ngayon. Alam kong ayaw mong tanggapin sa sarili mo. Pero, alam mo ang totoo. At di naman ibig sabihin kung nakuha si Sevi ng gabunan, patay na siya. Kailangan mo lang siyang puntahan at bawiin. Pero, wala akong panahon sa mga ganyan. Dadaling ko sa ospital ang anak ko para gumaling. Kung gusto mong paniwalaan yan, di paniwalaan mo. Basta, alam kong anak ko yan at kailangan niya ng tulong ko.
Tito, nakatawag na po ako ng tricycle. Ako na pong bahala dito at magbabantay kay Lola. Salamat, Tong, ha. Maasahan ka talaga. Uuwi din kami kaagad pag okay na si Sevi. Ngunit tama si Lola Belinda, Kabanong. May parte sa akin na nag-iisip na di naman si Sevi tong dadaling ko sa ospital. Pero kasi nakikita ko, alam kong anak ko to at mas mabuti ng ligtas kaysa isipin ko na gawa nga ng aswang to tapos hindi naman pala. Pagdating namin sa ospital, chinek na kaagad ng mga doktor si Sevi. Makalipas ang 1 oras, ilumapit na din ang doktor para sabihin sa akin yung resulta ng mga test na ginawa kay Sevi. Sir, wala naman pong miski isang problema sa anak niyo. Ang tanging problema lang sobrang taas ng lagnat niya pero maliban doon, wala namang underlying issue kung bakit siya nagkakalagnat. Pero Doc, posible ba yon? Sa totoo lang, ngayon lang ako nakakita ng ganitong case. Pero wala tayong magagawa kasi normal naman po talaga yung results niya. May 2 option po kayo. Pwede po kayo magstay dito hanggang gumaling yung anak nyo or pwede naman po kayong umuwi at re-resetahan ko na lang po siya ng mga tamang gamot. Sige Doc, uuwi na lang po kami. Gusto ko sana magstay sa ospital para mas ma-monitor na maayos si Sevi, Kabanong. Pero ngayon kasi, mas nagiging bukas na ang isip ko sa posibilidad na nakuha nga ni Kulas ang anak kong si Sevi. Sinubukan kong alalahanin yung huling beses na nagsalita si Sevi at naalala kong ito yung panahon na di sa kanya ibinigay nitong yung anting-anting na dapat suot-suot niya para di siya makuha ng aswang. Pagka-uwi ko nakangiti akong sinalubong nitong pero di ko maiwasang magalit sa kanya. Oo, alam kong di niya naman inaasahan o ginusto yung nangyari. Pero di mawala sa akin na kung di niya sana ginawa yon, sana nandito pa yung anak ko at hindi siya nakuha ng gabunan dahil suot niya yung anting-anting. Yo, Tito! Mukhang good news kasi umuwi ka agad kayo Sinubukan kong iwasan siya dahil alam kong wala akong masasabing maganda. Pero ang tipikal na Tong pinili pa din mang-asar. Wow! Okay! Pagkatapos kong maglakad ng malayo para makakuha ng tricycle kanina, dead ma lang ako. Okay to Sige, noted. Ayan, diyan ka magaling Tong Di ka marunong lumugar sa kalokohan mo. Alam mo bang kung hindi dahil sa'yo di sana'y nandito pa yung anak ko? Saan ba si Sebi? Hindi na si Sebi, di ba? Oy, ang corny nyo naman. Corny ng prank nyo Sana pinagtago nyo naman si Sebi kung magpapanggap kayong nawala na siya. Epic fail! Hindi si Sebi yan. Wala na si Sebi dahil sa kalokohan mo sa anting-anting. Mayroon ba na ibigay sa kanya yung kanya? Bakit pa hindi mo pa kasi kinuha kagad yung anting-anting na para sa kanya Bayet, sobra ka naman kung umarte. Nagsasayang lang kayo ng oras. Maaring buhay pa si Sebi kung hindi kayo magsasayang ng oras. Sana'y nagsisimula na kayong mag-ayos para hanapin siya. Hindi agad-agad pinapatay ng gabunan ng mga nakukuha nilang katawan. Karaniwan, nag-iimbak sila para sa susunod na panahong magugutom sila. Nakuha ng gabunan si Sevi? Actually, yun nga yung kanina ko pang sinasabi sa'yo. Ang kailangan nyo ngayon ay magtulungan para makuha si Sevi. Di niya alam kung nasaan siya at malamang ngayon ay natatakot siya. Inihanda ko na yung mga kakailanganin nyo dahil alam kong ganito na ang mangyayari. Ayaw mo lang makinig sa akin, Boyet. Pasensya na. Hindi na mahalaga yan ngayon. Kumilos na kayo nang may maabutan kayo. On it! Kikilos na po kami agad-agad. Sevi, here we come! Kinuha naman nitong yung isang bag at iniabot sa akin at binuhat naman yung isa pa. Sinundan namin yung mapang ibinigay ni Lola Belinda at nakakapagtakang paano niya nalaman yung tahanan ng aswang. Naging awkward at tahimik lang ang paglalakad namin dahil sa sagutan namin kanina. Naisip ko na di ko dapat sinabihan si Tong noon dahil alam ko naman na di niya intensyon at di niya ginusto yon. Tong, pagpasensya mo na ako kanina Ay nako Tito, ako nga yung dapat mag-sorry. Kanina ko pa po iniisip anong magandang sorry speech. Sorry po Tito kasi panay po ako kalokohan
Ayan po tuloy, ganito nangyari kay Sevi. Hindi. Hindi ako dapat magsalita ng ganun sa iyo kanina, Tong. Alam ko naman na hindi mo ginusto yon, saka alam ko din na di mo naman inaasahan na ganito yung mangyayari. Alam kong mahal mo si Sevi at parang totoong kapatid na ang turing mo sa kanya. Kaya di din madali sa iyo ito. Opo, Tito. Kaya nga habang naglalakad po tayo, wala akong ibang maisip eh. Kundi, paano di ko mapapatawad yung sarili ko pag may masamang mangyari kay Sebi? At walang masamang mangyayari sa kanya. Basta magdasal tayo at magmadali. Kasi kung si Bantay yung last meal ng aswang, tsak na magugutom na din yung kaagad. Kaya nga po, mas maliit pa po si Bantay sa pusa eh. Baka appetizer pa lang niya yun. For sure. Naging magaan na ulit kami nitong sa isa't isa, kaya naging mabilis na lang yung paghahanap namin sa tahanan ni Kulas. Grabe, ang bilis, nandito na kaagad tayo. Tito, ang ini-expect ko po, parang kuweba or puno ng baliti. Ganon yung nakikita kong bahay ng aswang eh. Literal na bahay lang po pala to at luma pa. Ako nga din eh, pero hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga makita kaagad natin si Sevi. Sinuot na namin nitong yung anting-anting at pinahawak niya sa akin yung kay Sevi para masuot kaagad namin to sa kanya pag nakita namin siya. Pagsilip namin sa loob ng bahay ni Kulas, nagulat kami sa nakita namin. Tito, nakikita mo ba yung nakikita ko? Oo, Tong, nakikita ko. Ano yan? Nagmo-monopoly sila ng aswang? Ewan ko kung anong laro pero parang naglalaro sila saka nagtatawanan eh. To, what if aswang na din pala si Sebi? Plot twist yun. Paano namang magiging aswang si Sebi eh? Wala naman siyang lahing aswang. Malay mo to, yung tatay niya pala yan. What if nililito lang pala tayo ng aswang? Paano kung gusto niya lang sa ating ipakita na harmless siya para pumasok din tayo tapos end up 3 tayong kukunin niya? Ala, ang talino ni Tito. I'm so proud of you. Baliw, Tong. Seryoso kasi ako eh. Kailangan pa din natin mag-ingat. Oo, tama. Dahan-dahan kaming pumasok at buong lakas naming inatake yung aswang. Ayan, sipahin mo, Tito! Tama! Sabuyan mo na asin kaagad, dali! Wait to! Nasaan ba yung asin? Tingnan mo dyan sa bag. Eto, asin ito. Salamat! Wah! Ginagawa niyo tong, ay! Di nililigtas ka. Na-appreciate ko naman po pero kung nasa pangalim nga talaga ako, ni hindi niyo nakiliti si Kulas eh. Wow! First name basis! Close kayo? Gusto pa nga ni Kulas, lolo itawag ko sa kanya eh. Di, paano yung Kulas? Tatay itatawag sa'yo ni tatay. Kaya nga wag na nga lang eh. Ha? Teka, nagugulan yung utak ko, Sebi. Wala naman kasi ikaw utak. Huwag ka na mag-try mag-isip, sayang effort. Nung nakita kong nakikipag-asaran na ulit si Sevi kay Tong, alam kong totoo ngang si Sevi to, kaya niyakap ko kagad siya. Anak, kala ko na wala ka na sa akin. Sorry tay, dapat po uwi namang di kagad ako kinabukasan eh. Nagpaplano lang kami ni Kulas ng ireregalo kay Lola. Ano bang sinasabi mo? Lolo mo si Kulas, tatay ko si Kulas. Ano ba yan, anak? Di, pinagtitripan ko lang tong si Kulas. Hindi mo naman siya tatay tay eh. Ay, sayang. Bakit sayang? Wala. Cool sana yung may kaklose akong aswang sana. Basta, magtatanong ako kay Lola pag uwi. I need answers. Di ko pa din maintindihan kung anong sinasabi ni Kulas pero sabi niya malalaman ko din pag uwi ko. Kaya hindi ko na din siya kinulit. Di nagtagal nagpaalam na din kami kay Kulas at umuwi na. Sinigurado niya sa aming safe kami hanggang pag-uwi kasi nag-iisa lang naman daw siyang gabunan sa lugar namin at hindi na daw niya kami guguluhin. Pagkadating namin sa bahay, si Sevi diretso agad kay Lola Belinda. Medyo nagugulan pa ako sa mga nangyari kanina. Pero sabi ko na lang sa sarili ko, basta safe na si Sevi, okay na ako. Tito, feeling ko may teleserye tayong hindi nasusubaybayan ah. Oo nga, parang may season 2 na hindi nyo napanood.
Kayo mga bata kayo. Hindi ito telenovela. Totoong buhay ito. Sebi, halika nga dito, mag-usap tayo. Napansin ko parang may kakaiba sa tingin ni Lola Belinda at ni Sevi. Yung tipo bang may alam silang hindi ko alam. E di na-curious tuloy ako. Ano bang meron? Bakit parang may mga secret kayo na hindi ko alam? Boyet, may mga bagay na hindi agad-agad masasabi. Pero ngayon siguro oras na para malaman mo ang lahat. Ay, eto na! May revelation na magaganap! Lola, pwede ba nilang malaman yung tungkol kay Kulas? Oo, Sevi. Panahon na. Sinususpense nyo naman ako Ano pa yon? Alam mo, bata pa lang ako. Kilala ko na si Kulas. Hindi siya basta gabunan. Mahal ko siya. Ay grabe, love story pala to. Shh, makinig ka lang kasi. Nung panahon na yon, ako'y bagong manggagamot sa baryo. Si Kulas, hindi pa siya gabunan. Tao pa siya. Isang mabait at mapagmahal na lalaki. Pero dahil sa isang sumpa, naging gabunan siya. Sumpa? Buti hindi kanya sinaktan. Nangako siya sa akin na kahit ano ang mangyari, hindi niya kami sasaktan. Kaya naman nung nagpakita siya dito, alam ko na hindi niya kami ipapahamak. Pero Lola, bakit hindi mo kagad sinabi? Hindi madaling tanggapin, Sebi. At saka natatakot ako na baka hindi niyo maunawaan. Sa totoo lang, kailangan namin maghiwalay ni Kulas para protektahan ang baryo. Yun ang pinakamasakit na desisyon na ginawa ko. Grabe pala. Parang pelikula yung buhay nyo. Pero, sure ka, hindi ko siya tatay? Oo. At ngayon alam mo na. Sana maintindihan mo kung bakit kailangan ko pa rin siyang protektahan. Di wow. Pero, seryoso, ang cool ng family history nyo. Baka cool din naman yung pamilya mo As mo kaya, baka bakulaw stepmom mo. Sira ka, Sebi. Pero parang ready na ako sa next adventure. Speaking of adventure, ito pa ang isa pang nalaman ko. Sebi, mukhang marami kang nalaman Opo, ito naman po tungkol kay nanay. Ano ba yung tungkol sa nanay mo? Tay, hindi ko alam kung paano ko sisimulan Pero yung mga gabunan, hindi lang pala basta aswang. May ginagawa silang hindi natin alam. Si nanay, kinuha ng isang gabunan sa kalapit bayan. Ha? Kinidnap? Tapos ano? Hindi lang basta kinidnap, Tong. Inasawa siya ng gabunan. Ngayon, parang wala na siya sa sarili. Akala niya, asawa niya talaga yung gabunan. Diyos ko, mahirap paniwalaan pero kung ganon, kailangan nating gawin ng lahat para mabawi si Maria. Grabe, parang teleserye. Pero seryoso, Sebi, paano mo nalaman lahat yan? Si Kulas, kinuwento niya lahat sa akin. Gusto niyang tulungan tayo. Hindi daw siya katulad ng ibang gabunan na nananakit ng tao. Yung aswang tumutulong? Sana all! Oo nga, Tay. Parang hindi ko rin matanggap nung una Pero siya na mismo nagsabi. Gusto niyang magbago. Sa tulong niya, kaya nating mahanap si nanay. Ay, bongga si Kulas. Pero, wait, paano yung mga details? Anong plano? Yan ang mahalaga. Kailangan natin ng matibay na plano. Sebi, may nasabi ba si Kulas kung saan natin pwedeng hanapin ang nanay mo? Meron, Tay. Binigyan niya ako ng mapa. Dito sa mapa, pinakita niya kung saan nakatira yung gabunan na yun. Wow, parang treasure hunt. Pero ang treasure, tao. Sige, maganda tayo. Hindi ito magiging madali. Pero para kay Maria, gagawin natin ang lahat. Tama ka, Tay. Handa na ako. Matagal ko na siyang hindi nakikita Gusto ko lang siyang makita na maayos ulit. Grabe, nakaka-touch naman yan. Pero sigurado ba tayong safe to? Baka delikado. Delikado. Pero kailangan. Para sa pamilya, walang hindi kayang harapin. Alam po ba ni Lola yung plano? Oo, sinabi ko na. Suportado niya tayo. Nagbigay pa nga siya ng ilang anting-anting para daw mas protektado tayo Uy, astig! Parang equip warriors tayo
Warriors talaga. Talaga si Tong oh. Pero sa totoo lang, kinakabahan ako eh. Hindi biro yung makaharap ulit ang gabunan. Normal lang yan. Pero tandaan mo anak, hindi ka nag-iisa. Magkakasama tayo dito. Lahat tayo magtutulungan. Oo, at saka may kulas naman eh. Parang guardian angel, pero aswang version. Salamat ah. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin kung wala kayong dalawa eh. Walang anuman anak. Dito lang kami nitong para sa'yo. Ngayon, magplano na tayo ng mabuti. Hindi natin pwedeng pabayaan si Maria. Nagpatuloy kami sa pagpaplano. Bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang gagampanan. Hindi lang ito simpleng rescue mission. Para ito sa pamilya. Para kay Maria. Kailangan namin maging handa sa anumang pwedeng mangyari. Kinabukasan ay napagdesisyonan na namin pumunta sa bahay ng gabunan na may hawak kay Maria. O sige mga bata, tingnan nyo yung mapa ni Kulas. Dito tayo dadaan sa gilid para hindi tayo kagad makita. Kapit Tito, pero kinakabahan ako. Baka mamaya mga gabunan yung sumalubong sa atin. Relax ka lang Tong. May dala tayong mga anting-anting ni Lola Belinda, di ba? Saka andito si tatay. Hindi niya tayo pababayaan. Tama yan. At saka kailangan natin maging matapang para kay Maria, ang best friend ko. O ano, handa na ba kayo? Malapit na tayo sa bahay ng gabunan. Pagdating namin sa lugar, medyo creepy talaga. Lumang bahay, surrounded ng mga matataas na damo at ang tahimik. Tito, yan na ba yung bahay? Oo, yan na nga. Daan-daan tayo. Sevi, ikaw sa likod ko. Tong, cover our back. Nax, lakas makasundalo. Roger that, Tito. Pumasok kami sa bahay ng walang ingay hanggat maaari. Ang dilim sa loob, pero may ilaw na lumalabas mula sa isang silid sa dulo ng hallway. Doon tayo, ingat lang. Hindi natin alam kung anong meron doon. Nang malapit na kami sa pinto, naririnig na namin ang boses ng isang babae. Si Maria yon, sigurado ako. Sino yan? Anong kailangan nyo? Maria, ako to, si Boyet. Kasama kong anak mo, si Sevi. Nandito kami para tulungan ka. Biglang bumukas ang pinto at lumabas ang gabunan. Malaki, itim ang balat at may puting buhok. Nakakatakot siya tingnan. Mas nakakatakot siya kay Kulas. Anong ginagawa nyo rito? Hindi kayo pwedeng umalis kasama siya? Hindi namin iiwan ang nanay ko dito. Lumapit ang gabunan at kita mo sa mga mata niya, handa siyang lumaban. Pero bago pa man siya makalapit, may binato si Tong na asin sa kanya, sabay tawa. Take that! Uy, nakalimutan mo na ba? Hindi naman sila naapektuhan yan eh. Nagulat ang gabunan. Hindi siya naapektuhan ng asin pero napuwing siya nito. Sinamantala namin yung pagkakataon. Lumapit ako kay Maria at hinila siya palabas ng silid. Anong hindi? Oh, di ba? See? Ano ba yan? Bilis na, takbo na! Nagtatatakbo kami palabas ng bahay. Naririnig namin ang galit na sigaw ng gabunan sa likod namin. Pero hindi namin siya nililingon. Bayet, maraming salamat. Akala ko hindi na ako makakalabas doon. Nay, okay ka lang ba? Huwag ka mag-alala, ligtas ka na. Habang tumatakbo, naramdaman namin na unti-unting lumalayo ang banta. Hindi ko alam kung bakit hindi kami hinahabol ng gabunan. Pero sa oras na yon, ang mahalaga, kasama na namin si Maria at ligtas kami. Grabe, yun na yun? Akala ko magkakaroon pa ng round 2 eh. Huwag ka na maghanap ng trouble, Tong. Ang importante, nakuha natin si Maria. Ligtas na tayo lahat. Pagbalik namin sa bahay, sinalubong kami ni Lola Belinda na may ngiti sa kanya mukha. Mabuti naman at nakabalik kayo ng ligtas. Maria, kumusta ka? Medyo nagugulan pa rin po, tita. Pero masaya ako na kasama ko ulit ang anak ko. Nagpapasalamat ako sa lahat ng tulong ni Kulas. Kahit papaano, nagkaroon kami ng pagkakataon na mabawi si Maria. At ngayon, magkakasama na ulit kami. Kailangan namin siguraduhin na manatili kaming ligtas. Hindi lang mula sa mga gabunan, kundi mula sa anumang panganib na maaaring kaharapin namin sa hinaharap. Pagkalipas ng ilang araw mula nang magkasama-sama kami at nagsaya dahil sa safe na pagbabalik ni Maria, nagulat kami sa hindi inaasahang bisita. Habang nagkakape kami,
bigla na lang sumulpot sa baryo namin yung gabunan na nangidnap kay Maria. Siya yung tipo ng aswang na hindi mo basta-basta makakalimutan ang muka. Grabe, wala na ba talagang pahinga? Kakabalik lang namin O Tito, mukhang action star ka na naman ngayon. Ano ba yung ginagawa mo rito? Hindi pa sapat na nakatakas ako? Umuwi ka na, Maria. Hindi kita pababayaan sa mga taong ito. Bigla namang dumating si Kulas. May dalang mga bulaklak. Mukhang para kay nanay sana. Wow, good timing ka, Kulas. Para siyang knight in shining armor. Kung armor lang din lang ang pag-uusapan. Wala kang karapatang kunin si Maria. Sinabi ko nang hindi ko kayo hahayaang saktan ng mga tao rito, di ba? Wala kang magagawa, Kulas. Isa ka lang sa atin at kailangan ko si Maria. Hindi na ako katulad ninyo. Pinili kong tulungan ang mga tao dito. Habang nagkakainitan yung dalawang gabunan, si Tong naman parang nanonood lang ng live action. Go, Kulas! Go, Kulas! Kaya mo yan! Nagsimula silang magarap. Nagpalitan ng mga siko at sipa. Parang eksena sa pelikula. Pero si Kulas, hindi lang basta lumaban. Ginamit niya yung mga natutunan niya mga orasyon at anting-anting ni Lola Belinda. Hindi ko nahahayaan pang magkaryang kasamaan sa lugar na ito. Sa wakas, nagpakita na ng pagod yung kalabang gabunan. Parang na-realize niyang hindi niya kayang talunin si Kulas. Sige, hindi ko na babawiin si Maria. Pero tandaan mo, Kulas, hindi pa tapos ito. Wow, parang movie talaga yun, Tay. Oo, pero sana wala ng sequel. Buti na lang andito si Kulas. Parang superhero siya, no? Salamat Hindi ko alam kung anong mangyayari kung wala ka. Wala yon. Parte ka na ng pamilya dito. Napatingin ako kay Kulas. Napaisip. Grabe, yung dating kinatatakutan namin, siya pa ngayon yung tumutulong at nagligtas sa amin. Anong plano natin ngayon? Baka bumalik pa yun, di ba? Tama ka, Tong. Pero ngayon, alam na natin na may kakampi tayong malakas. At kulang man tayo sa lakas, hindi tayo kukulangin sa diskarte at magtutulungan. Huwag kayo mag-alala. Nandito ako para protektahan kayo. At saka, magtutulungan tayong lahat. Salamat, Kulas. Parang nakakapanibago na ang dati namin kinatatakutan ngayon, parte na ng tropa. Nagpapasalamat kami at ligtas si Maria. At may bagong kaibigan kami sa katauhan ni Kulas. Hindi man normal yung sitwasyon, pero sa baryo namin, parang nagiging bagong normal na yung may mga kababalaghan. Isang umaga, habang kami naghahanda ng agahan, napansin ko na parang mas masaya ang vibe sa baryo. Tila nagbago na talaga ang tingin ng mga tao kay Kulas. Dati-rati, kapag nababanggit ang pangalan niya, halo-halong takot at pag-aalinlangan ang mararamdaman mo sa paligid. Pero ngayon, iba na. Parang celebrity na siya na binabati ng mga tao. May pumapalakpak pa nga Tito, napansin mo ba? Ang bait na nila kay Kulas ngayon. Parang hindi na siya yung dating kinatatakutan. Oo nga nakakatuwa. Sana tuloy-tuloy na to. Siguro nakita na nila yung kabutihang ginawa niya para sa atin. Habang nag-uusap kami nitong, biglang lumapit si Sevi. Mukhang may bumabagabag sa kanya. Tay, si Kulas po. Ilang araw na po siyang hindi nakikita. Baka may nangyari na sa kanya. Ha? Sigurado ka, anak? Baka naman may ginagawa lang na mahalaga. Pero lumipas ang ilang araw, wala pa rin si Kulas. Hindi lang pala kami ni Sevi ang nag-aalala, pati na rin ang ibang mga kapitbahay. Boyet, dapat siguro tayo magtanong-tanong. Baka may nakakaalam kung saan pumunta si Kulas. Kaya nagpasya kami mag-ikot sa baryo. Tinanong namin ng mga tao kung may nakikita silang kakaiba o kung may alam sila tungkol kay Kulas. Mga anak, hindi rin ako mapalagay. Bigla na lang nawala si Kulas nang walang paalam. Ay, namiss ang crush. Ano ka ba namang bata ka Panay ka kalokohan. Grabe, parang detective story naman ang peg natin ngayon. Pero seryoso, kailangan natin siyang mahanap. Lumipas ang ilang linggo. Halos tanggapin na namin na baka hindi na siya bumalik. Pero isang hapon, habang naglilinis ako sa likuran ng bahay, may narinig ako mga bata na nagkakagulo sa kalsada. Si Kulas! Bumalik si Kulas!
Tumakbo ko palabas para tingnan. At doon nga, sa gitna ng mga tao, nakita ko siya. Medyo payat siya at mukhang pagod. Pero ngumiti siya nang makita niya kami. Oh, Kulas, saan ka ba nang galing? Nag-aalala kami sa iyo ah. Pasensya na kung bigla akong nawala. May kailangan akong ayusin. Mga bagay na matagal ko nang dapat inasikaso. Akala namin kung ano na nangyari sa iyo eh. Huwag mo na ulitin yun ha. Nag-alala tuloy kami. Oo nga, Kulas. Parte ka na ng pamilya namin. Kung may problema ka, sabihin mo lang. Tutulungan ka namin. Salamat sa inyo. Napakalaking bagay para sa akin na malaman kong may pamilya akong maaasahan dito. Hindi ko na kayo biglang iiwanan. Isang gabi, pagkatapos naming kumain, nagtipon-tipon kami sa likod ng bahay para magpahangin. Kaso, imbis na mga bituin, bigat ng usapan ang bumungad sa amin. Si Kulas, parang may malalim na pinagdaraanan. May kukwento sana ako sa inyo tungkol sa gera ng mga mabubuting gabunan laban sa mga masasama. Gera? Parang sa pelikula lang ah. Pero teka, meron palang mabubuting gabunan? Oo, Boyet. Hindi lahat ng gabunan masama. May mga katulad ko na piniling lumaban para sa tama. Pero ngayon, kailangan ko ng tulong ninyo. Anong klaseng tulong? Baka pang action star yan ha. Ready ako dyan. Tong, seryoso nga Huwag kang makulit. Kailangan nating maganda. May mga gabunan na balak manira hindi lang dito sa atin kundi pati na sa mga kalapit na lugar. Kailangan natin ng mga pangontra at mga orasyon na matututunan natin kay Belinda. First name basis na. Paano? Crush nila yung isa't isa. Si Lola Belinda na tahimik lang kanina, bigla na lang nagsalita. Matagal na akong di lumalaban, Kulas. Pero kung para sa kabutihan, handa kong ituro lahat ng alam ko. What if sabihin basta't para sa'yo? Pero tiya, kaya mo pa ba? Baka mapahamak ka po. Maria, kahit kailan hindi naging hadlang ang edad sa pagtulong. At kung kasama ko kayo, mas malakas ang loob ko. Salamat, Belinda. Lahat ng ituturo mo magiging armas natin laban sa kasamaan. Kami, anong may tutulong namin? Sevi, kailangan natin ng bantay. Yung mga matapang at alerto. Ikaw, Tong, at Boyet, kayo ang magiging mata at tenga natin. Uy, parang secret agents. Pero seryoso, game kami, Kulas ha. Nagdesisyon kami na magsimula kaagad. Dinala kami ni Lola Belinda sa kwarto niya na puno ng mga lumang libro at anting-anting. Kulas, Boyet, Sevi at Tong, makinig kayo ng mabuti. Ang mga orasyong ito, sobrang tanda na pero malalakas ito. Kailangan yung matutunan to ng gusto. Paano kung may mali kami? Medyo kinakabahan ako Normal lang yan, Boyet. Ang mahalaga, may puso sa pag-aaral. Huwag kayong matakot magkamali. Sa bawat mali, may matututunan kayo. Gabi-gabi kaming nag-aral at nag-practice ng orasyon. Hindi madali. Parang college ulit kami pero mas mahirap. Walang summer break. Isang gabi, habang nagpa-practice kami sa likod bahay, may naramdaman kaming kakaiba. Isang malamig na hangin na may daladalang panganib. Nararamdaman niyo ba yon? Papalapit na sila. Handa na ba tayo, Kulas? Medyo kinakabahan ako Kailangan natin maging handa, Boyet. Hindi sila magdadalawang isip na saktan tayo. Huwag kayong mag-alala, kasama niyo ako. Hindi tayo pababayaan ni Kulas. Nakahinga kami ng maluwag sa sinabi nitong kahit papaano may komedyante kaming kasama sa gitna ng laban. Tara na, gawin natin to para sa baryo, para sa pamilya. Nagtipon kami sa gitna, nagkapit-bisig at tanda ng harapin ng kahit na ano. Mahaba ang gabi at malapit na ang laban. Habang pinagmamasdan namin ang paligid, biglang uminit ang hangin. Kakaiba sa malamig na simoy kanina. Tumayo ang balahibo ko sa batok at si Tong mukhang handang-handa na sa eksena. Tito, tingin mo po, eto na ba yun? Eto na ba yung laban na sinasabi ni Kulas? Mukhang eto na nga, Tong. Tandaan natin, lahat ng tinuro ni Lola Belinda nyo, ha? Huwag kang padalos-dalos. Biglang lumitaw ang mga anino sa dilim. Mga hugis tao pero may kakaibang aura. Sila na ngayon,
mga gabunan na kalaban namin. Andiyan na sila. Handa na ba kayo? Handa na! Born to be wild! Tangi, born ready kasi yun eh. Bakit wild? Lumapit ang mga kalaban. Nakakatakot ang mga mata nila. Parang mga mata ng demonyo. Pero si Kulas, di umurong. Hinila niya palabas ang isang lumang libro at nagsimulang bumigkas ng orasyon na para lang sa mga masasamang nilalang. Mga kaibigan, sabayan niyo ako sa orasyon. Itaas niyo mga kamay ninyo. Ginawa namin ang sinabi niya at parang may kuryenteng dumaloy sa mga katawan namin. Nakita ko na nagsimulang magliwanag ang paligid at ang mga kalaban unti-unting napaurong. Shams! Effective! Let's go, team! Louder! Shh! Nakakasira ka. Baliw. Ngiti lang ang nasagot ko, pero sa loob-loob ko, natatakot din ako. Pero sabi nga nila, kapit lang. Maya-maya, umatras na ang mga kalaban, Kabanong. At kami, kahit hingal na hingal, alam naming nanalo kami. Pero ang pinakaastig sa lahat, si Kulas. Kitang-kita kung paano niya pinangunahan ang laban. Pagkatapos ng lahat, tumahimik ang paligid. Si Kulas, lumapit sa gitna kung saan nagtipon ng mga gabunan, kaaway man o kakampi. Mga kapatid na gabunan, napatunayan natin na sa kabila ng ating lakas, mas malakas tayo kapag nagkakaisa para sa kabutihan. Ako, sa harap nyo ngayon, ay itinuturing na pinakamalakas sa ating lahi. Bilang pinuno, desisyon ko na itigil na natin ang laban sa isa't isa at magtulungan para sa ikabubuti ng lahat. Nakakabilib yung sinabi niya. Parang bigla siyang lumitaw bilang isang bayani sa mga mata ng lahat. Tumahimik ang lahat at isa-isa lumapit ang iba pang gabunan para magbigay pugay kay Kulas. Wow, Tay, hindi ko inakalang ganito ang mangyayari. Akala ko simpleng labanan lang. Oo nga eh, pero alam mo, parang mas okay to. At least walang masasaktan ulit. Tama! At least, pwede na ulit tayo mag-concentrate sa ibang bagay. Tulad ng mag-joke time! Kinaumagahan, abay parang bagong baryo ang gising namin. Hindi lang dahil sa nagbagong pananaw ng mga tao kay Kulas, kundi dahil na rin sa bagong pag-asa na dala ng kanyang pamumuno. Habang nagkakape kami ni Maria sa likuran ng bahay, pinag-uusapan namin ang mga pangyayari. Alam mo Maria, parang hindi ko pa rin matanggap na yung dating kinatatakutan natin ngayon isa na sa mga mabubuting nilalang. Si Kulas, leader na ngayon ha? Oo nga, Boyet. Sino ba naman na mag-aakala? Pero nakakatuwa na makita kung gaano kabuti ang kanyang hangarin para sa ating lahat. Habang nag-uusap kami, lumapit si Sevi na mukhang may iniisip. Tay, paano kaya ang gagawin ni Kulas ngayon? Ano mga pagbabago kaya ang ipapatupad niya? Ewan ko anak, pero alam ko na gagawin niya ang lahat para maging maayos ang lahat dito sa atin. Dapat tayo magtiwala. Pero dapat din siguro tayo maganda. Alam niyo na, baka may iba pang gabunan na hindi sangayon sa kanya eh. Tama ka Tong. Pero sa tingin ko, handa si Kulas sa kahit na anong hamon. Nakita niyo naman kahapon, di ba? Hindi nagtagal, nagtipon ng buong baryo sa plaza, kung saan nagsalita si Kulas. Tumayo siya sa harap ng lahat, kalmado pero may otoridad. Mga kababayan, bilang bagong pinuno ng mga gabunan, nais kong ipahayag ang ating bagong simula. Mula ngayon, wala nang laban sa pagitan ng mga nilalang at tao sa baryong ito. Magtulungan tayo para sa kapayapaan at kaunlaran sa ating lahat. Tingnan mo anak, yan ang tunay na leader. Hindi lang puro salita. Oo nga tay, parang may bagong liwanag sa baryo natin. At may bagong food fest din sana, di ba? Pwede bang mag-suggest ng gabunan theme na festival? Tong, ikaw talaga kahit kailan, pagkain kagad ang nasa isip mo. Pagkatapos ng pagtitipon, lumapit si Kulas sa amin, ngumiti at nagpasalamat sa suporta. Boyet, Maria, Sevi, Tong, salamat sa inyong lahat Hindi ko magagawa ito kung wala ang inyong tulong at tiwala. Kulas, handa kaming suportahan ka. Alam namin na marami ka pang magagandang plano para sa baryo. Tama yan Kulas, at siguro
Pwede kang magbigay ng tips sa mga kabataan dito kung paano maging malakas at matalino tulad mo. At sana, magkaroon din ng Gabunan Sports League. Sige, tingnan natin tong. Pero sa ngayon ang mahalaga ay magkasundo tayo sa mga bagay-bagay na makakabuti sa lahat. Sa mga sumunod na linggo, nakita namin ang mga pagbabagong dinala ni Kulas. Hindi lang siya naging leader ng mga gabunan, kundi naging kaibigan at tagapayo ng lahat sa baryo. At sa bawat hakbang niya, kasama niya kami. Hindi bilang mga tagasunod, kundi bilang mga kapartner sa pagpapabuti ng aming munting komunidad. Anak, Tong, Maria, tingnan nyo. Dahil sa pagkakaisa, hindi lang natin naibalik ang kapayapaan. Nagkaroon pa tayo ng mas malalim na pangunawa at respeto sa isa't isa. Oo nga tay Parang mas magaan ang lahat ngayon. Mas masaya. Salamat, Kulas. Dahil sa iyo, natutunan natin na ang tunay na lakas ay nasa pagsasama-sama at pagtutulungan. At doon nagtapos ang araw. Sa ilalim ng mga bituin na mas maliwanag kesa dati. Tanda ng bagong simula para sa baryo na minsan ay pinamahayan ng takot. Ngayon ay puno na ng pag-asa at mga ngiti. Isang hapon, habang kami nagtitimpla ng kape sa likuran ng bahay, biglang dumating si Tong. Mukha siyang balisa. Tito Bobet, may sulat kasi ako natanggap galing sa tatay ko Gusto niya raw magkita kami. Matagal na panahon na kaming hindi nag-uusap simula nung, alam mo na. Oo, alam ko yung mga pinagdaanan mo. Pero Tong, baka ito na yung pagkakataon para ayusin nyo na yung mga bagay-bagay. Hindi ba, Maria? Tama si Boyet. Lahat tayo may karapatan sa second chance. Baka ito na yung para sa iyo, Tong. Go for it, Tong. Baka kailangan mo lang ng konting tapang. Andito kami para suportahan ka, di ba? Salamat sige, susubukan ko. Pero kinakabahan ako Paano kung hindi pa siya handang magpatawad? Alam mo, Tong, hindi mo malalaman hanggat hindi mo sinubukan. At kahit ano pa mangyari, nandito kami. Pamilya mo sa baryo. At yun nga, nagdesisyon si Tong na harapin ang kanyang tatay. Nagset sila ng araw para magkita sa isang kapihan malapit sa plaza ng baryo. Kami ni Maria at ni Sevi ay sumama para moral support. Pero nagpaiwan kami sa labas para bigyan sila ng privacy. Habang naghihintay, kita ko sa mukha ni Sevi yung pag-aalala. Tay, tingin mo magiging okay ang lahat sa kanila? Sana nga, anak. Pero alam mo, mahalaga na binigyan nila ang isa't isa ng pagkakataon. Yun ang unang hakbang. Matapos ang mahigit isang oras, lumabas si Tong dun sa kapihan. Kasunod ang kanyang tatay. Pareho silang may ngiti sa mukha at yung mga mata ni Tong may luha pero masaya. Tito Bobet, Maria, Sebi, nagkaayos kami ng tatay ko. Sinabi niya sa akin na nagsisisi siya sa mga nagawa niya noon at tanda na siyang bumawi. Gusto niya rin maging parte ulit ng buhay ko. Ay Tong, ang saya naman ng balitang yan. Masayang masaya ako para sa iyo. Wow, Tong, I'm proud of you Boyet, Maria, maraming salamat Kung hindi dahil sa inyong lahat, baka hindi pa kami nagkaayos ng anak ko. Walang anuman yon. Masaya kami na nagkaayos kayo. Ito yung mga sandaling kailangan ng pamilya. Yung totoong pagkakaintindihan at pagpapatawad. At doon na nagsimula ang bagong kabanata para kay Tong at sa kanyang tatay. Hindi lang yon, marami pang magagandang pangyayari sa baryo simula na magbago ang pamumuno ni Kulas. Parang mas magaan ang hangin, mas malinaw ang langit, at ang mga ngiti ng tao, laging abot hanggang tenga. Tito Boyet, maraming salamat talaga Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan Tong, hindi mo kailangan magpasalamat. Pamilya tayo dito at yan ang ginagawa ng pamilya, nagtutulungan. Nagtapos ang araw na yon na may malaking salo-salo sa plaza. Kumanta si Kulas. May tinatago pala siyang talento sa pag-awit. At ang baryo, nagkaisa hindi lang sa saya kundi pati na rin sa panibagong pag-asa. Kung maganda na ang takbo ng mga pangyayari sa baryo namin, mas maganda pa ang nangyari sa buhay ko at ni Maria. Na-realize namin ni Maria na mahal namin ang isa't isa. Sa totoo lang mahal ko naman talaga siya noon pa.
At sabi nga ngayon daw na-realize niya na mahal niya din talaga ako, hindi lang bilang best friend. Isang umaga habang naglalakad kami ni Maria sa tabing ilog, paborito naming tambayan dahil sa tahimik at preskong hangin, bigla niya akong hinawakan sa kamay. Medyo kinakabahan nga ang itsura niya. Boyet, may sasabihin sana ako sa'yo. Sana matuwa ka. Ano ba yun, Maria? Bakit parang kinakabahan ka? Kahit ano pa yan, okay lang sa akin. Buntis ako, Boyet. Magkakaroon na tayo ng anak. Isang baby girl. Doon na ako parang nasa alapaap sa sobrang saya. Hindi ako makapaniwala. Agad ko siyang niyakap. Talaga, Maria, sobrang saya ko. Salamat Salamat sa magandang balita. Natatakot ako nung una pero alam ko na kasama ka. Kaya natin to. Handa na ako at excited na ako makita ang ating munting anghel. Habang papauwi kami, excited na akong ibalita ito kay Sevy at Tong. Pagdating namin sa bahay, sabay-sabay silang nag-ayos para sa hapunan. Sevy, Tong, may magandang balita kami ni Maria. Ano yun, Tay? Mukhang masaya kayo Baka may palitsyon kayo dyan Aba, mas maganda pa sa litsyon to, Tong. Magiging kuya ka na. Sevy, buntis si Maria. Buntis ang nanay mo at magkakaroon na tayo ng baby girl. Wow, talaga, Tay? That's awesome! Excited na ako maging kuya. Ay, bongga! Congratulations, Tito Boyet at Tita Maria. Teka, magiging Tito Tong na ba ako? Oo, Tong. Magiging Tito Tong ka na. Salamat Alam namin na magiging magaling kang role model sa bata. At siyempre, kasama natin si Kulas at lahat sa baryo para suportahan tayo. Parang magiging anak na ng buong baryo tong si baby. At doon nagsimula ang bagong yugto ng buhay namin. Buong baryo excited sa pagdating ng aming anak. At si Kulas na ngayon ay parang bahagi na rin ng aming pamilya. Madalas magdala ng mga prutas at gulay mula sa kanyang hardin para kay Maria. Para sa malusog na pagbubuntis, Maria, siguraduhin nating malakas ka at masigla. Salamat, Kulas. Napakabait mo talaga. Nang malapit na ang araw ng kapanganakan ni Maria, lahat kami abala sa paghahanda. Si Lola Belinda gumawa pa ng espesyal na orasyon para sa kaligtasan at kalusugan ni Maria at ng baby. Ito'y para sa inyo. Para siguradong ligtas ang panganganak. Maraming salamat. Nakakapanatag ng puso ang iyong ginagawa. Nang sa wakas ay dumating na ang araw na yon, sa tulong ni Kulas at ng mga kaibigan namin sa baryo, ligtas na naisilang ni Maria ang aming anak. Ang unang iyak ng aming baby girl. Parang musika sa aming mga tenga. Tanda ng bagong simula at ng mga pangarap na magkakasama naming bubuuin. Salamat sa Diyos at sa lahat ng nag-alaga at sumuporta sa atin, Maria. Hindi ko maipaliwanag ang saya. Oo, Boyet. Salamat sa iyo sa pagmamahal at suporta. Ngayon, mas kumpleto na ang pamilya natin. At sa gabing yon, sa ilalim ng mga bituin, sa tabi ng mahinang agos ng ilog, nagdiwang kami. Ang bawat tawa, bawat yakap at bawat pagbati, simbolo ng pagkakaisa at pagmamahalan na siyang tunay na kayamanan ng aming maliit na baryo. Isang hapon, habang nagpapahinga kami sa ilalim ng puno ng mangga, bigla na lang napaisip si Lola Belinda. Tila malalim ang iniisip niya. Kaya naman napatanong ako. Parang may bumabagabag sa iyo Ano yon? May problema ba kayo? Wala. Napapaisip lang ako tungkol kay Kulas. Alam mo na, matagal na kami magkakilala. Simula nang bumalik siya parang iba na ang nararamdaman ko. Iba? Paanong iba? Ewan ko, Boyet. Parang may mga damdamin akong muling nagising. Alam mo naman ang nakaraan namin, hindi ba? Naintindihan ko naman ang ibig niyang sabihin. Matagal na nilang itinago ang damdamin para sa isa't isa dahil sa mga nangyari noon. Pero ngayong nagbago na ang lahat, baka ito na yung tamang panahon para sa kanila. Bakit hindi niyo subukang kausapin si Kulas? Malay niyo, pareho pala kayo ng nararamdaman. Hindi masama ang magmahal ulit. Siguro nga. Salamat. Sige, pag-iisipan ko yan.
Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng pagkakataon si Lola Belinda na makapag-usap sila ni Nicolas ng masinsinan. Nagtapat si Lola ng kanyang nararamdaman at hindi ko inaasahan na magiging ganun din ang reaksyon ni Nicolas. Belinda, matagal na rin akong naghihintay ng tamang panahon para sabihin sa'yo. Mahal pa rin kita. Noon pa man, hindi nawala yung pagmamahal ko sa'yo. Kulas, hindi ko alam na ganito pala ang mararamdaman ko ulit sa edad kong ito. Akala ko tapos na ako sa mga ganitong damdamin. Masayang masaya sila at kitang-kita ko ang saya sa mga mata ni Lola Belinda. Hindi nagtagal, naging bukas sila sa kanilang relasyon. Tinanggap naman ito ng buong baryo. Isang gabi, nag-organisa kami ng maliit na salo-salo para ipagdiwang ang muling pagmamahalan nila Lola Belinda at Kulas. Masaya ang lahat at puno ng tawanan ng paligid. Boyet, tingnan mo sila. Para mga bagong kasal. Oo nga nakakatuwa talaga. Sana lahat tayo magkaroon ng pagkakataon na magmahal ulit na parang bago. Lola, ang sweet niyo pala ni Lolo Kulas. Kailan po ang kasal? Ay nako, Sevi. Hindi pa namin napag-uusapan yan. Pero salamat Masaya lang kami ngayon na magkasama ulit. Ay, dapat may kasalan. Dapat may bonggang celebration sa baryo. Nagtawanan kaming lahat sa excitement nitong. Ngayon, masaya na ang lahat. Ramdam na ramdam ko ang pag-ibig at pagkakaisa sa aming munting baryo. Ang pagmamahalan ni na Lola Belinda at Kulas. Parang nagbigay ng bagong sigla sa lahat. Lalo na sa mga matatanda sa amin na ipinapakitang hindi pa huli ang lahat para sa pag-ibig. Siguro nga kapag totoo ang pagmamahal, kahit anong pagsubok, kahit ilang taon ang lumipas, babalik at babalik yan sa iyo. At maswerteng kami dito sa baryo nasaksiyan ng pagmamahalang walang katapusan. Kaya nga parang naging malaking pamilya na talaga kami dito sa baryo. Lalo na nung magsimula na ring maging madalas ang pagdalaw ng tatay ni Tong. Sa una, medyo nangangapa pa siya, alanganin kumbaga. Pero dahil sa init ang pagtanggap ng lahat, dahan-dahan siyang nagbukas ng loob. Isang Sabado, nagkayayaan kaming mag-barbecue sa likod ng bahay namin. Aba siyempre, hindi mawawala ang musika at kwentuhan. Alam nyo, maganda to. Magkakasama tayo. Parang isang malaking pamilya na talaga ang turingan natin. Totoo yan, Boyet. Salamat sa pag-welcome nyo sa amin dito. Matagal-tagal din akong nawala sa buhay ng anak ko. Pero ngayon, parang nabigyan ako ng chance na makabawi. Oo, Tay. Masaya ako na nandito ka. Sana magtuloy-tuloy na to, di ba? Oo naman, Tong. Dito lahat welcome. At saka mas masaya pag marami. Mas maraming tatawa sa mga jokes mo. Nagtawanan kaming lahat sa biro ni Maria. Si Sevi abala sa pag-aasikaso sa kanyang bagong kapatid na si Baby Ana. Pero sumali pa rin sa tawanan. Tama yan. Saka mas maraming mag-aalaga kay Baby Ana. Di ba, Lola Belinda? Ay oo nga. Mas marami, mas masaya. Lalo na ngayon at meron na naman tayong bagong miyembro ng pamilya. Tama yan. At kung ano man ang kailangan nyo, nandito lang ako Ituturing ko kayong lahat na parang tunay na pamilya. Talagang nadama ko na espesyal ang araw na yon. Lahat kami magkakasama, nagtutulungan, nagtatawanan. Kahit si Kulas na dating kinatatakutan, ngayon isa na sa mga pinakamamahal na miyembro ng aming komunidad. Nang kinagabihan na, nagsimula kaming mag-ihaw ng barbecue. Yung tatay nitong ang nag-volunteer na mag-asikaso ng grill. Alam nyo, noong bata pa tong si Tong, lagi kaming nagbabarbecue sa likod ng bahay namin. Expert ako dyan. Aba, ayos yan. Gusto namin yan. Expert Magtuturo ka rin ba kay Tong? Nako, Tito Boyet. Matagal na ako nag-aral pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako umuusad sa pagiging expert. Hayaan mo anak. Practice lang ng practice. Pero ngayon, ako mo nang bahala. Relax ka lang dyan. At doon nagpatuloy ang gabi. Sa ilalim ng mga bituin, sa amoy ng inihaw na barbecue, sa tunog ng gitara na pinapatugtog ni Sevi. Ang mga tawanan at kwentuhan, mga bagong alaala na naman ang nabubuo. Alam nyo, minsan iniisip ko, parang pelikula yung buhay natin dito. Pero mas maganda kasi totoo. At mas maganda kasi kasama natin ang bawat isa.
Oo nga, Boyet. Parang dream come true, di ba? Lahat tayo magkakasama, masaya at walang iwanan. Sa pagtatapos ng gabi, nang mag-isa na lang ako, napatingin ako sa langit. Nagpapasalamat sa lahat ng biyaya, sa pamilya, sa mga kaibigan, at sa bagong pagkakataon para sa lahat. Lalo na para sa tatay ni Tong. Sa munting baryo na ito, hindi lang kami basta magkakapitbahay. Kami ay isang malaking pamilya. At sa puso ko, alam kong ito ang pinakamagandang parte ng buhay ko. Wakas,